Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Marvin. Sa totoo lang, ay mahilig akong magbasa at manood ng mga kababalaghan. Pero hindi ako madaling maniwala at madalas akong naghahanap ng logical explanation sa mga pangyayari. Pero syempre, hindi sa lahat ng panahon ay nahanap natin ang mga kasagutan. May mga pangyayari na hanggang ngayon ay pinag-iisipan ko pa rin kung paano o ano ang nangyari. Kagaya nitong ibabahagi ko. Taong 2004, tuwing summer, noong estudyante pa ako, nagbabakasyon kaming magpipinsan sa lola ko sa Rizal. Yung lugar nila, probinsya pa ang datingan noon. Alas 7 pa lang ng gabi, pero ang pakiramdam mo ay hating gabi na. Minsan nagkasakit ang pinsan ko. Maghapon naming hinantay sa bahay yung manggagamot, pero hindi siya dumating. Mga alas 9 ay nagdesisyon ang lola ko na sunduin yung manggagamot. Bilang kating-kati na ako na gumala at boring na nga sa panonood ng TV, di pa uso kasi ang cellphone noon. Nagboluntaryo ako na samahan si lola. Tinahak namin ang madilim na kalsada. Hindi pa uso noon sa kanila ang street lights. Tanging flashlight lang ang ilaw namin. Dahil noong gabing iyon ay tinatakpan ng makapal na ulap ang buwan. Magkakalayo ang mga bahay at mas marami pa ang mga punong bakante sa mga lote kesa sa mga bahay. Wala nang tao sa kalsada, maliban lamang sa amin. Bukod sa mga kuliglig, boses na lang namin ang naririnig na maingay. Mahiling magkwento si lola. Masaya lang kaming nagkukwentuhan habang naglalakad. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, ay bigla niya akong inawat magsalita. Ang sabi niya, pakinggan ko raw na mabuti kung may naririnig ako. Nagtaka man, ay sinunod ko naman si lola. Wala namang kakaiba. Tinanong ko kung ano nga ba yung naririnig niya. Ang sabi niya, baka guni-guni lang daw niya. Bumalik kami sa pagkukwentuhan. Tinukso ko pa si lola. Baka ako pagod na siya at inaantok na. Pagkatapos nun, ay bigla na naman akong tinanong kung bakit wala daw ba talaga akong naririnig. Dahil sa ikalawang pagkakataon, aniya, narinig na naman niya yung tunog, mas malapit. Parang tunog daw ng pumapalatak. Sa totoo lang, medyo natakot ako, pero wala pa rin akong naririnig. Ang sabi ni lola, narinig daw niya yon nung una, subalit mahina lang. Pagkatapos ay medyo lumalakas na. Bigla niyang hinawakan yung itak na nakasukbit sa kanyang baywang. Ang sabi niya lang, mas mabuti ng handa. Baka daw may sumusunod sa amin na hindi tao. Nagtaka man ako sa sinabi ni lola, pero hindi na ako kumibo. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa narating na namin ang junk shop. Doon daw nagpunta yung manggagamot dahil may buntis doon na tinutulungan niya at malapit na ngang manganak anumang araw. Malawak yung loob ng bakuran. Maraming tambak na mga gamit at recyclable na material. Sinabihan ako ni lola na huwag nang sumama sa loob dahil marami daw makalawang na bakal ang nakakalat sa paligid at madilim ang daan. Baka aniya, patapakan ko at matetano pa ako nang wala sa oras. Yung bahay ay medyo malayo sa gate. Hindi uubrang tawagin lang sila mula sa labas at konsiderasyon na rin
sa mga nagpapahinga dahil nga hating gabi na. Sa buong kalsada, tanging ang kinatatayuan ko lang ang may liwanag. Pinili kong pumasok ng kaunti sa loob ng bakuran para naman hindi ako kitang-kita kung sakaling may masamang loob ang mapadaan. Hindi abot ng liwanag mula sa bahay ang kabuuan ng bakuran ng junk shop. Matagal-tagal man akong nag-antay pero hindi pa rin lumalabas si Lola. Sa pagkainip ko, sinipa-sipa ko yung lata. Gumulong siya papalayo. Hindi ko na hinabol. Maya-maya, gumulong iyon pabalik sa akin. Sinipa kong muli pero medyo malakas na. At nagulat na lang ako nang lumipad iyon pabalik sa aking kinatatayuan. Yung tipong pahagis at hindi yung tila ibinalik lang. Nagulat ako sa nangyari. Hindi ko na yun inusisa kung saan tumama. Lumipat na lang ako ng pwesto. Umupo ako malapit sa dadaanan ni Lola. Kung sakaling papalabas na siya ay makikita ko. Napamura ako ng mahina nang may bumato sa paa ko. May nakita akong gumalaw pero hindi ko maaninag kung sino at kung ano. Hindi ako gumalaw sa pwesto ko. Maya-maya pa, may gumulong na naman na lata papunta sa akin. Dahil nga junk shop yun, ay siguradong maraming lata at recyclable na material. Pagkatapos ay narinig ko ang palatak. Tumayo ako, sabay nagmura. Ang sinabi ko, ang pangit ng trip mo, hindi nakakatuwa. Pero walang sumagot. Saktong papalabas naman si Lola at ang manggagamot. Tinanong nila ako kung ano ba ang problema ko at kung sino ang kaaway ko. Ikwinento ko kay Lola at sa manggagamot ang nangyari. Ang sabi ko ay may nananakot at nagtatago sa likod ng mga nakatambak. Ang sagot naman ng manggagamot, imposibleng magkaroon ng tao roon dahil matutulis at makalawang ang mga bakal na nasa likuran at mahirap ang daan lalo't madilim. Tumawa si Lola pagkatapos ay tinanong niya ulit ako kung may narinig daw ba akong hawig sa narinig namin sa kalsada kanina. Yun nga ay yung parang palatak. Nawala sa isip ko ang unang insidente pero bigla kong naalala at tumayo ang mga balahibo ko. Ang sabi ko, meron ata, hindi ko sigurado. Ngumiti lang silang dalawa sa akin. Pagkatapos ay inaya na ako pabalik sa bahay ni Lola. Hindi pa man kami nakakalayo ay may narinig na ulit kami. Sa pagkakataong ito, mas malakas na. Tumawa si Lola. Ang sabi niya, umalis na ang animal. Nakarating na nga kami sa bahay ni Lola nang ikwento nila sa akin na kaya sila nagmamadaling lumabas sa bahay ng manggagamot ay dahil narinig daw nila yung tunog at nag-aalala si Lola dahil wala daw akong kasama sa labas. Yun ang una at huling beses na narinig ko ang tunog na yun. Ang sabi sa akin ni Lola at ng manggagamot ay baka nga daw tik-tik iyon, ang alaga ng mga aswang. Madalas akong pumupunta sa kanila at kung minsan ay 10 oras pa ako kung bumiyaheng mag-isa. Pero hindi ko na ulit na-encounter ang tunog na iyon. Idagdag pa na marami na ang nagbago sa lugar nila Lola. Unti-unti na silang naging moderno at dumagsana ang mga tao. Ilang taon na rin mula nang huling mapag-usapan namin ang insidenteng iyon. Tinatawanan ko na lang ito ngayon
Pero minsan, kapag napapadaan ako sa madilim at mapunong lugar, napapaisip pa rin ako kung maririnig ko bang muli ang tunog na iyon. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi na naulit pa. Sino nga ba ang serial killer? Isang balita ang nagpagimbal sa 24 taong gulang na si Robert. Nabalitaan niya na ang kapitbahay niyang kumpare ay patay na. Lasog-lasog ang katawan nito ayon sa mga pulis na nag-imbestiga sa krimen. Ipinagtaka din daw ng mga ito na walang kahit na isang ebidensya ang nahanap sa crime scene. Malinis daw ang pagkakapatay rito. Kahit fingerprint o bagay na ginamit sa pagpatay sa biktima ay wala silang mahanap kundi ang kaawa-awang bangkay ng kumpare niya. Labis na lungkot ang nararamdaman ni Robert nung marinig niya ang balita. Nakaramdam din siya ng galit sa taong gumawa noon sa kanya dahil hindi daw makatao ang pagpatay sa kumpare niya. Ngayong araw ang lamay nito kaya pumunta siya sa bahay nito para makilamay sa pagkawala ng kanyang kumpare. Naawa si Robert sa asawa at mga anak nito na todo ang pag-iyak sa harap ng kabaong nito. Gabi na nang matapos ang lamay ng kanyang kaibigan at ngayon nga ay pauwi siya sa kanyang bahay. Nasa harap na siya ng pintuan at bubuksan na sana niya ang pinto ng bahay nang bigla siyang makaramdam ng sakit sa likod ng ulo niya dahil may bumato sa kanya. Inis siyang napamura at lumingon sa kung sino man ang nangbato sa kanya. At nakita niya ang isang may katandaang lalaki na nakatingin sa direksyon niya. Kahit na madilim ang kinaroroonan ng matandang lalaki, ay nakikita pa rin niya ang ginawa nitong pagpulot ng mga bato sa bakuran nito dahil sa ilaw ng buwan. Kilala ni Robert ang matandang lalaki. May tsismis na siyang naririnig tungkol sa matandang lalaking iyon. Ayon sa nalaman niyang tsismis, ay may sira daw ang ulo ng matandang iyon simula nung namatay ang asawa at 2 anak nito. May usap-usapan din na pinatay nito ang asawa dahil nabisto sa pagdodroga. Kaya sinali na din nito ang kanyang mga anak. Ayaw namang maniwala ni Robert sa usap-usapang iyon dahil hindi naman siya yung tipong taong mapanghusga agad sa kapwa kahit hindi naman niya nalalaman ang tunay na kwento. Pero dahil sa ginawa ng matandang lalaki sa kanya, ay di niya maiwasan na maisip na totoo nga ang naririnig niyang tsismis tungkol sa matanda. Baliw na nga ito. Maya-maya, nakita niyang binato uli siya nito. Pero maliit lang na bato at nakailag naman siya pero natamaan naman ang kanyang pintuan. Dahil sa ginawa nito ay nakaramdam ng sobrang inis si Robert sa ginawa nitong pambabato. Pupuntahan na sana niya ang matanda nang makita niyang dali-dali itong pumasok sa bahay at malakas na isinarado ang pinto. Napapailing-iling na lamang si Robert sa inasta ng matandang lalaki at imbes na patulan pa ito ay bumalik na lamang siya sa bahay niya at pumasok na. Single pa lamang si Robert at wala pang asawa at anak. Bumukod siya sa mga magulang dahil sa trabaho niya. Kaya mag-isa lamang siyang naninirahan sa bahay na yon.
Ang matandang lalaki namang iyon ay sa tapat lang ng bahay niya naninirahan. Kinabukasan, nagimbal na naman si Robert sa nabalitaan sa mga kapitbahay dahil may namatay na namang isa sa mga kapitbahay ni Robert. Hindi lang daw isa dahil buong pamilya ang pinatay at walang awang pinagkukuha ang mga puso nito. Ganon rin ang nangyari sa kumpare niya nang imbestigahan din ng mga pulis ang pagkamatay ng pamilya. Wala daw kahit na anong ebidensya ang iniwan sa crime scene. Nangilabot na ng husto si Robert sa mga nangyayari sa subdivision nila. Nasundan pa iyon nang malaman niya kinabukasan na patay na rin ang matandang lalaki na bumato sa kanya noong nakaraang gabi. Bumubula daw ang bibig nito na parang nagpakamatay, pero meron ding nagsasabing mga pulis na posibleng pinatay rin ito. Nabahala na para sa kaligtasan ng sarili si Robert. Nasundan pa iyon ng sunod-sunod na patayan sa subdivision na tinitirhan niya. Ang mga natitira na lang niyang mga kapitbahay na malapit sa bahay niya ay nag-aalala na din sa kaligtasan nila at nangingilabot na din sa mga nangyayari katulad niya. Kaya nagdesisyon si Robert na magpa-install ng CCTV cameras sa buong bahay niya, sa loob pati na rin sa labas, para mabantayan niya kung ano o sino ang pumapatay. Mas marami pa ang CCTV sa labas ng bahay niya kaysa sa loob dahil mas makikita talaga sa labas ang kung sino man ang pumapatay sa mga kapitbahay niya, para na rin masiguro ni Robert ang kaligtasan ng sarili. 12:00 na ng hating gabi nang magising si Robert sa tunog ng kalabog mula sa bubong ng bahay niya. Tatayo na sana siya nang marinig niya ang ingay ng mga pusa. Napailing-iling na lamang si Robert at napatawa pa dahil masyado na siyang napaparanoid dahil sa mga nangyayaring patayan. Kinabukasan ng tanghali, napaisip si Robert na tignan at panoorin ang mga nakuhanan ng CCTV kagabi. Kaya isinaksak niya sa telebisyon ang USB at pinanood ito. Nagsimula sa loob. Wala naman siyang nakita kahit na anuman o nakuhanan ng CCTV sa loob ng kanyang bahay. Pero bigla siyang naalerto nang makita niya ang isang CCTV na parang may gumagalaw malapit sa hagdanan kung saan malapit doon ang kwarto niya. Tutok na tutok siya sa panunood nang makahinga siya ng maluwag na alaga niya lamang iyon na aso na pababa mula sa hagdan. Napatingin naman siya sa kuha ng isang CCTV nang marinig niya ang tunog ng pagbagsak ng isang bagay. Gulat na gulat siya nang makitang nahulog mula sa dingding ang krus at nagtaka siya kung paano mahuhulog yon, ay nakapako naman iyon ng maigi. Kaya pala nakita niyang nasa sahig ang krus kaninang umaga. Habang nakatitig si Robert sa kuha ng isang CCTV, ay hindi niya namamalayang may bumababa na palang hindi kilalang nilalang mula sa kuha ng isang CCTV kung saan nakatutok ito sa hagdanan hanggang sa makalabas na ito. Si Robert naman ay hindi nakita ang kuhang iyon dahil sa pag-iisip habang nakatutok sa kuha ng CCTV kung saan nahulog ang krus. Sa pag-akalang wala namang nakita pang kahit na anong kahina-hinala sa mga kuha ng CCTV sa loob ng bahay niya, kundi ang pagkahulog lamang ng krus. Naisipan naman niyang tingnan ang mga kuha ng CCTV sa labas ng kanyang bahay. Nang mailipat na niya
Sa susunod na mga kuha ng CCTV, ang telebisyon gamit ang remote ay agad niyang pinanood ang bawat isa. Sa pagkakataon na ito, naging alerto na siya dahil alam niyang pagala-gala lamang ang salarin sa labas at posibleng makuha ng mga CCTV niya kung sino ang pumapatay. Sa una ay wala siyang nakikitang kahit na anong kahinahinala sa mga kuha ng CCTV, kundi ang mga dumadaang kotse lamang. Pero nung naging tahimik na at parang tulog na ang mga tao, ay nakuha ang atensyon niya sa kuha ng isang CCTV kung saan kuha nito ang harap ng pintuan ng bahay niya. Lumabas doon ang aso niya at nagtatatakbo itong tumungo sa doghouse nito na ginawa niya para sa alaga. Sa pagkakataong yun, naisip niya na yon ang time na nakita niyang bumaba ang alagang aso. Sa mga sandaling iyon, alam niyang ilang sandali lang mahuhulog na ang krus sa loob ng bahay niya. Pero sa kabila nun ay alerto pa rin siyang pinapanood ang bawat kuha ng CCTV. Maya-maya, kinabahan na siya nang tumahol ang alagang aso at nagtaka pa siya nang makitang tumatahol ito sa harap ng pinto. Itinutok ni Robert ang mga mata sa isang CCTV na ang kuha ay sa harap ng pintuan. Mga ilang sandali pa'y bumilis ang tibok ng puso ni Robert nang makitang umikot ang seradura at bumukas ang pinto. Sunod nun ang pagbitaw ni Robert sa hawak na remote sa mga sumunod na napanood niya. Dahil nakita niya mismo ng dalawang mga mata niya ang paglabas ng isang nilalang na may hawak na kutsilyo at ang nilalang na iyon ay walang iba kundi siya.